A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone, here's a glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Yung luto-lutuan natin sa bahay ay kinareer ko na nga at ayan, nag-enroll na nga rin ako ng culinary class. I've been holding off sharing this with you at hindi ko shinare agad kasi I wanted to give it a little time to share something para hindi ma-jinx. Minsan kasi may mga tao sa social media na hindi naman masaya sa ginagawa mo or sa mga pinapasok mong bagay. Anyway, now I have the courage to share it with you and grabe no, sa kabisi araw-araw nasisingit ko pa ang klase ko nito na 5 hours kada Friday. I told Jeff about it at gusto na rin niyang sumama. Supportive man itong anak ko eh. Pero yes, finally isi-share ko na sa inyo ang details ng aking culinary class journey. So that was in January na nag-enroll ako ng Fundamentals of Culinary Arts dito sa ISCAM sa Cebu or International School for Culinary Arts and Hotel Management. And noon nakikita ko lang to online, pa-scroll lang ako sa social media pero palagi man itong bumabalik at nasasama na talaga siya sa algorithm ko and I thought it's a sign for me na mag-enroll na talaga. For the tuition fee, it varies usually around 9 to 10k per month so nakadepende lang rin yan sa course na iti-take nyo. May mas mababa siguro or mas mataas na presyo but you can message them sa kanilang IG page. Feel ko kasi nabuburnout ako sa routine ko at ako yung taong gustong may bagong ginagawa. Something new that makes me feel alive pero hindi ako adventurous. So gusto ko lang mag-unlock ng bagong skills or enhance it. And so far, for the past few weeks na journey ko dito ay nasisiyahan talaga ako. Every new recipe na nadidiscover ko ay nai-excite ako. And the more mas na-motivate ako magluto pa ng mga bagong putahe sa bahay para ang goal natin ay hindi magbalik-balik ang ulam for the entire month. Charing. Usually pagkatapos ng shift ko at 9 in the morning natutulog lang ako ng 3 oras sa Friday at kapag tanghali na, naghahanda na ako for my class for 5 hours. Tapos pag uwi ko ay bumabalik naman ako sa duty. It's really exhausting pero so far nakakayanan ko naman kaya hindi ko pa sinishare kasi baka mapagod ako at hindi ko natapusin pero lumalaban pa rin naman ako at nilalaklak ko na lang ng kape para makasurvive ako sa class at saka sa duty ko. Anyway, once a week lang naman kaya a little sacrifice wouldn't hurt. After naman yan ay nag-uuwi ako ng konting food para hindi ko na kailangan magluto at magkakain na rin si Jeff kasi usually 8pm na rin ako nakakauwi sa Friday at wala nang oras makapagluto. Dahil work na naman at 9pm. May mararating rin ang kasipagan natin sa buhay kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman na may safety net when all else fails. Kaya kumakayod pa rin at binabalanse ang trabaho at soon makakamit rin natin ang mga pangarap nating buhay. Aside sa mga bagong recipe dito, natutunan ko rin ang mga strategy sa pagluluto at mga bagong ingredients at mga gamit nito. Kaya kung passion nyo ang pagluluto, why not enhance it, diba? And mag-enroll na rin kayo. Naku, ako talaga gusto ko sumubok ng mga bagay-bagay minsan. Tapos, at the end of our class, ina-arrange na namin ang mga niluluto namin para titikman na namin. Kain talaga, oy. Pa-buffet talaga ang atake niyan at syempre ako na curious sa mga pagkain, tinitikman ko talaga yan lahat. A little bit of everything tapos tinatanong ko pa ang ibang classmates ko kung ano ang pinakagusto nila. Napakadaldal, parang hindi introvert. Yan talaga ang pinaka-paborito ko na part, yung oras na nakainin namin ang pinagluluto namin. Iba-iba kasi ang putahe na ina-assign sa amin kada group, pero tinutunuan naman kami niyan at ginaguide kami kung paano ang paghihiwa, pagluluto ng mga recipes. At ayan, dahil malapit na ako matapos sa short course ko, ay may na-receive tayong regalo. Ayan, nahihiya pa siya i-share, pero as a giver, nahihiya talaga akong tumanggap ng regalo ng iba, lalo na't medyo mahal. At yan lang muna. Thank you so much for watching. Bye!